Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang guys. If you want to book a personal reading, Madam, space P as in princess, and then space pa sa dulo. Yan yung Facebook page namin. I-follow mo na lang din ako dyan. Nandyan yung admin na mag-a-assist sa'yo to schedule a personal reading. And then, ang aming TikTok shop, Unipri, UNIPRI. Ayan, nandiyan yung mga products na available sa amin such as protection and crystals, mga ganun. Pampaswerte meron din. So, let's start now. Meron ako nakuhang card. Obstacle tested. Ayan, no? This is your main energy. So, kunin ko na rin yung sa person mo. This is love reading, by the way. Kung hindi ka nakaka-relate, ibigay mo sa iba. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka namang mag-next video. Okay, let's start. Okay. Temptation is at the bottom of the deck. Tapos tatlo yung card na lumabas para sa person na kakonect mo. Medyo naglalag yung aking phone. Kaya kung hindi yung phone mo yung may problema, akin talaga. Pero anyway, ituloy natin. You do have your obstacle tested. Ayan. So, nakikita natin ngayon, you have a lot of strength. No, that is Leo energy. Alam mo dito sa card na to, mas napapansin ko yung pagka-orange ng sun, which is, this is like, the strength card. This could be, masyado, pagdating sa relationship, especially kung may anak ka, di ba, ang relasyon mas lalong tumitibay kapag ka nagkaroon ng anak. Yung iba hindi iba yung kwento sa kanila. Pero dito sa nakuha kong energy is that lalong tumitibay lalo na pagdating sa children, pagdating sa mga anak. And kung hindi man yung relationship na nagkaroon ng pagka, na-test ang relasyon, I feel like hindi pa rin doon parang na-stop or natigil yung relasyon kasi I can see children na involved. Honestly, itong energy mo is that you could be in a relationship. You could be someone na parang dahil dito sa nagpapasaya sa'yo, hindi ka bumitaw dito sa taong to. That is the energy. And then, you do have rekindle. So, this is like pagpabalik ng relationship, pagbabalik ng masasayang moment, pagbabalik ng kung ano man yung meron na nasimulan ninyo nitong taong to. Guilt is here. So, kung ano man yung mga bagay na ginawa, nangyari, pinagsisihan na yun. And you do have your union. So, this person is nagbabalik sa'yo kasi pinagsisihan niya na yung mga bagay na ginawa niya No? Yung mga bagay na nasabi niya, mga bagay na ginawa niya, and you do have your temptation. So, nandun talaga nandun yung nagkamali. Pero nandun yung parang pinagsisisihan ko na yung mga pagkakamali ko na yon. And then you do have your the strength card. So parang nakikita natin yung relationship mo with this person na lalong tumitibay siya, na lalong naging mas matibay siya. Kasi itong part na ito na sumubok sa relasyon ninyo, pwedeng hindi ito yung tumibag sa relasyon. Hindi ito yung nakasira ng relasyon. Kung dating nasira, pwedeng nabalik yung kaayusan or naging matino ang kaisipan ng isa dahil dito sa pagsubok na ito. Ganun talaga sa relasyon. May mga pagsubok yan. Hindi naman, walang perfect relationship sa totoo lang. But, nakikita natin na yung pagsubok na ito, naging mahirap siya, but then, sabi ko nga, naging daan siya para mas maliwanagan ang bawat isa or ang isa sa inyo. Okay? So, I don't know if nag-meet ba kayo ng person ito through communication, through a lot of communication, or maybe through chat, through cellphone or what, but I can see a lot of communication dito sa relationship na ito, or kung hindi man, yung iba makaluma, telephone, no? Mas more on ang daming usap. Kung hindi man kayo doon nag-meet, mas more on yung relationship ninyo, nagtumakbo sa gano'n na puro usap sa phone. Okay, so anyway, emotions. Let's get the emotions here. This is
Soulmate is here, girl with the snake and the clock. Emosyon ninyo sa isa't isa. For the sign of Libra, the Phoenix. Coffin and stab in the back. So, yeah. For what I can see here, pwedeng nagkakaroon ng boundaries sa inyong dalawa nito person na to. Maybe you're taking your time, 'di ba? Hindi ka masyadong, especially if the person na nakakonect mo siya ay nagkasala or nagkamali sa'yo. So, ikaw, parang nagte-take time ako, hindi ako nagmamadali para intindihin itong taong ito. Para, nagiging okay, sige. Pero nandun yung parang sa'yo, hindi ka para fully ibigay ang sarili mo or magpakabalik sa kung ano man yung dating ikaw. Dahil, although this, I feel like this is your soulmate, this is like, uh, may soul connection kayo nitong taong to. Like, hindi siya basta na lang dumating sa buhay mo na parang wala lang. Actually, there's a purpose. Kumbaga, itong taong to may purpose siya sa buhay mo. And the girl with the snake, I feel like you are the one na parang nagpapaka-narcissist dito sa connection ninyo. Pero I feel like kaya ka ganun kasi may pinaghuhugutan ka eh. Meron nangyari in the past or may mga ginawa in the past kung bakit ka naging ganyan ngayon, kung bakit ganyan ka mag-isip, magsalita, or you don't care about this person's feelings anymore. Parang ganun, wala akong pakialam kung masaktan siya, sasabihin ko to kasi masakit naman yung mga ginawa niya sa akin noon eh. Parang karapatan ko naman na andun yung hindi mo siya intention saktan, pero masaktan na siya kung masasaktan siya, pero ito yung sasabihin ko kasi tapos na ako dun sa point na parang ipi-please ko yung tao eh. Parang that's your point. Yung parang tapos ka na dun sa part na ikaw yung sinaktan, ikaw yung niloko, ikaw yung ginamit, etc. Or whatever. So, ikaw, hindi ka naman para gamitin siya, pero ikaw yung para ipamukha sa kanya kung ano yung totoong nararamdaman mo na pwedeng noon, tinry mong pigilan, tinry mong kimkimin. Okay? And I feel like you're taking your time dahil pwedeng itong taong ito is, yeah, as you can see, meron na naman ditong word na rekindle eh. Binabalik niya, tinatry niyang ibalik ngayon yung kung ano man yung nag-end sa inyo. So, there's a transition, transformation dito sa taong to. Alam mo bakit? Nasaktan siya eh nung nagkaroon ng hiwalayan or ng ending or ng like para siyang nakuryente. Alam mo yon, yung para siyang I don't know what it's called eh. Yung alam mo yung pang self-defense na ginagamit. Na-shock yan. Parang na-electric shock siya dun sa nangyari sa inyo. So, I can feel like there's a moment sa connection na ito na parang gumising talaga dito sa taong to. No? There's an electric feeling na parang hindi lang sa isip niya yung gumising, buong pagkatao niya. Parang na-reformat. Alam mo yun, kumbaga sa cellphone. Na-reformat. Hindi lang refresh, hindi lang restart, reformat ang nangyari dito sa taong to. 'Di ba? Para siyang new person ngayon. And yeah, it's like coming back to life. No? Alam mo yung nag 50-50, yung parang kinuryenteng ganun o yung ginagawa ng mga nurse, no, pag namatay na yung tao, nag-flat na yung kanyang line. Hindi na tumitibok yung puso ko, kuryente. So, ganito yung person na ito. And then, the next time, di ba, when you experience that kind of experience na, of course, hindi naman lahat sa inyo naka-experience ng ganun, 50-50. Pero when you experience that, nag 50-50, di ba, the next life, mas mamahalin mo yun, di ba? Mas mamahalin mo yun. Of course, naranasan mo na yung almost, kala mo mamamatay ka na eh. And then this is what I can see here. This time, mas pahalagan ka, mas mamahalin ka. Kasi, naranasan niya yung ending, ayaw niya yon. Ayaw niya ng complete ending. This is the next life, next chance na ibigay mo sa akin, and then I will love you for the rest of my life. And this time, this will be a love na mas matibay, sabihin ko na mas sweet, mas dedicated.
let me tell you honestly guys, hindi ito applicable sa mga Libra dyan na ang connection ninyo, paulit-ulit niya itong ginagawa ha. Tapos sabihin mo last chance na naman ganito ganyan. If your person is like that, this is not your reading. That is a toxic person, that is a toxic relationship. Itong sinasabi ko dito, hindi to paulit-ulit. This is just isang beses na parang bumagsak ang relationship na may nagawa na pagkakamali. Parang ganun. And then, gumising sa pagkatao ng isa sa inyo. And that is the person that you're dealing with. Na parang, ayoko na, this time mas mamahalin na kita. And then, you are dealing with the chaser, you're dealing with the pain, naghahabol, this person. This person is not up to what I can see here is hindi siya pera ang habol ha. Don't get me wrong. Well, yeah, separation. So, definitely, there's a separation, pagka-cut off, and then yung pagka-cut off, pagka-cut off, it gives clarity. No, nagbibigay siya ng clarity. And yun yung nakuha nitong person na to. I feel like ikaw ito nag-cut off ka na. Nag-cut off ka na. Pinutol mo na. And then itong person na to, no, give me chance please. Tapos yung nagising nga siya sa katotohanan na hindi ka pala laging nandyan. Bibitaw at bibitaw ka rin. Hindi pala laging, sabihin na natin hindi ka pala. Sabihin mong komportable, kampante na siya na nandyan ka lang. Dadating pala yung point na mawawala ka din. And na-realize niya nga nung mawala ka na ikaw pala talaga yung kailangan niya. Kasi dati feeling niya ikaw yung may kailangan sa kanya. Then this person realized hindi, ikaw pala talaga yung kailangan ko. And don't get me wrong, I feel like hindi naman siya nagiging ganyan ulit kasi kailangan ka lang niya, but pati yung love, nagising din siya na parang mahal pala talaga kita, ano, hindi ko pala talaga kayang mawala ka, na parang alam mo yun, sising-sisi siya na sorry I hurt you, sorry I did this, pinagsisisihan ko, dapat di ko yung ginawa, ganto ganyan. And then something dito sa person na to na kahit hindi mo hilingin, gagawain niya na for you. Anong kanya kamahal. And then let's kunin na natin yung near future for the both of you. I want to use this card. Ito, ginawa ko to, ang card na to. And gusto ko siyang i-apply dito sa inyong chart. Sa inyong reading, sorry. We're having Mercury retrograde. Pagpasensyahan mo na, isa ako sa affected dyan bilang ang gamit ko ay communication. Mercury retrograde. Mag-i-end siya mga March 25, mga end ng March. So, be careful about decision making and pakikipag-usap sa iba kasi talagang foggy ang mind natin, guys, pag may Mercury retrograde. Okay, let's get your near future. You do have here kaibigan. Mahal kita sobra. This is Marites. Please take me incomplete la. Yan, sinasabi ko sa'yo. And then you do have your temperance. Tukso, layuan mo ko. Ayan. Collection, trophy, accessories, ipagyayabang. Red flag. Tell me about this. Union is near and you do have your isasakripisyo ko lahat para sa'yo. And I want to get one more card para ma-complete ang reading na ito. Bakit hinayaan mo na mangyari yon? And you do have here at the bottom of the deck, the world. Yan, the world is here. This is completion. Pasensya ka na, hindi masyadong gifted ako pagdating sa aking way of speech, no, pag sa salita. Lalo na pag ganito na
kino-connect ko yung aking sarili sa aking mga spirit guides, but uh, pagdating sa kamay, hindi masyado. So, anyway, tukso, layuan mo ko. So, I feel like some of you are already natutukso. Hindi man sa, yung iba, another relationship, another connection. Pwedeng there's a friend who is not only kaibigan, but kaibigan. And, I feel like this is someone na pwedeng natitrigger ulit yung parang gusto ko ulit magmahal ulit dahil dito sa taong to. And or you're having communication, and this is for the future, no? Kung hindi man ngayon nangyayari, in the future meron kang person na makaka-connect na maybe this is your friend, una mag-open up ka lang dito sa taong to, tapos tendency is that unti-unti ka na palang nafo-fall, and then ito person na to ganon din naman, and then you do have your collection and trophy accessories. I want to clarify this. What's with this red flag, please, spirit guides, angel guides? Okay, so this is, you do have here, ikaw ang gusto ko or gusto ng puso ko kahit na you are a red flag. So some of you, this person is willing na i-accept ka even though you do have mga problem sa buhay mo. Like, yun na, kung ikaw yung nag-open ng kung ano-ano sa kanya, and then this person, okay lang kahit anong sabihin mo, tanggap kita, I like you, I gusto ka. I feel like this friend is not just really a friend, pero may feelings din talaga sa kanya, no? In the future, itong person na to is the one na yan, yung iba sa inyo, pwedeng humahanap ka na ng iba ngayon. You do have here, humanap ba ng iba, ikaw pa din. So, the word here is don't get the full, phrase. Hindi ito yung nakukuha ko dito, but rather ikaw na humahanap ka sa iba, na hinahanap mo sa iba yung attention, etc. And yeah, yung person na to in the past is, I feel like isasakripisyo niya lahat para sa'yo. This person is not, no, take me back, I want you, parang ganon, please take me, I'm incomplete, hindi ko kayang wala ka. So honestly, there's no such decision for now na nakukuha natin. Hindi ko alam, yung iba sa inyo pwedeng na doon ka sa alanganin, hindi mo alam sino ba ang pipiliin mo, ano bang gagawin mo, tatanggapin mo ba tong past, etc. But you do have your union is here, and I feel like itong union na ito ay going to be a very beautiful union with your soulmate, with the one for you. And then ayun, bakit hinayaan mong mangyari yon? So I feel like the person na to will be fully aware regarding you and the other person. Magiging aware siya regarding doon sa person na makaka-connect mo, or maybe a friend na yon. Or ikaw, ito also questioning your person, bakit mo kasi hinayaan na gawin mo yon, ganto ganyan, bakit mo kasi ginawa yon. So yeah, but this person is willing to wait. This person in the past is willing to, alam mo yun, hindi niya kayang mawala ka. So kung ano man yung decision mo, willing ako maghintay, basta gagawin ko lang yung best na magagawa ko para mapatawad mo ko, or para matanggap mo ulit ako, ganun. So what is the advice? Binago mo ako, and then death card is at the bottom of the deck. Well, ibabalik kita dun sa question kanina. Is this the person na parang paulit-ulit niya bang ginawa? Kasi kung wala namang pagbabago, well, kung wala namang pagbabago, you do have your death card. Either you have to end this. Kasi bakit? Ulit-ulitin niya lang yan. No? And you have to focus on yourself, sarili ko muna, and then you do have your game over, so that's the end of it. End of the relationship, end of connection. Tapos na. Huwag ka na umasa magbabago, hindi na magbabago yun. But, some of you, hindi ka naman pinagmamadaling
maggawa ng desisyon. But, Libras are like that. They are indecisive talaga. And, but if there's a person who is, parang, okay, may taong mas kinokorek yung buhay mo, mas nakikita mo, mas nagiging okay ang buhay mo dahil dito sa taong to, then, I feel like, ikaw lang makakapagsabi niyan eh. Ito yung advice dito is, huwag ka muna gumawa ng desisyon. Isipin mo muna mabuti, ano ba dapat yung desisyon na kailangan mong gawain? Should you cut off this person kasi ganito, paulit-ulit naman niyang ginagawa? Or, just completely end na lang. Kasi, ganun din naman. And then, there's a new person naman who is willing to accept you na paparating sa'yo. Or yung iba, pwede ka namang bumalik sa person na to kasi nagbago naman na siya. But it's up to you. It's up to you. I don't have a specific answer kasi ikaw lang makakapagsabi niyan. Thank you for watching, guys. I love you all. Sana mag-comment ka sa baba. Sobrang na-appreciate ko yun. Heart, smileys. Malaking bagay, guys. Yung iba, honestly, nakakakilig yung mga comment ninyo telling me, ang ganda nyo po, ganto ganyan. Sarap sa pakiramdam. No? Lalo pag umaga, magbabasa talaga ako agad ng mga comments niyan. Lahat ng channel pinupuntahan ko to see all the comments and to check kung may may bagong comments. And I'm so very happy sa mga comment ninyo na very positive yung mga nakukuha ko. Maraming salamat. So yeah, thank you for watching. I love you all, guys, and bye-bye.